Hi guys, my name is Bernard Cruz and welcome po muli sa aking YouTube channel. Sa ngayon, ang video natin ay para sa pag-test ng isang motherboard. Ito siya. Ang unit nitong motherboard ng cellphone na to ay Vivo Y91. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano ang tamang pag-test ng motherboard. Kung ito ba ay goods, walang shorted, o kung ito ba ay shorted, no? Ayan, so gagamit tayo ng tester. Ito, ang brand name niya Sunshine Unit DT17N. So guys, kung advice ko lang sa inyo, magano kayo ng tester kung mga wala pa, mga bagong technician dyan, no? Ang ina-advise ko sa inyo, bumili kayo ng tester yung 1000 counts. Katulad nito, no? Itong tester ko, Sunshine DT17N. Kasi guys, tong tester na to may tatlong function siya, no? Iisa-isahin ko sa inyo mamaya kung paano yung mga pang-test. Kung isang motherboard ba ay shorted o hindi, no? May tatlong function tong tester na to. Para sigurado tayo, no? Tatlong function yung gagamitin natin, iisa-isahin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano yung bawat function nung isang tester tulad nito na gagamitin natin ngayon, no? So ito, nakikita nyo yung symbol, dito tayo sa 4 na symbol, pero 3 lang yung gagamitin natin, ano? Diode, unang-una, diode, beep, at resistance. Puro OL yan, no? Ang una natin gagamitin, guys, ayan, so set up muna natin. Pag muna natin yung motherboard. Payo ko sa inyo guys, bili kayong ganitong tester. O pwede rin naman ibang brand, basta may, ayan, 1000 counts kung tawagin, no? 1000 counts yan. 4 numbers. So set up natin siya dito sa mga symbol na to. Diode, resistance, beep, buzzer, no? Ayan. So ayan. Pwede mo siyang pailawin. Press mo lang yan. Ayan. Kaso hindi siya nagtatagal guys. Namamatay din, ano. Mga ilan seconds lang namamatay din yung ilaw. Ayan. Gusto mong pailawin. Yan. So ayan muna tayo guys, no. Yung unang pag-test natin. Tulad ng sinabi ko, meron tong tatlong function, no. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng isang motherboard ng cellphone. Ang unit ulit niya, Vivo Y91, no? Ito guys. So ito yung positive, negative pen. Positive, yung pula. Negative, yung black. So dapat guys, pag magte-test kayo, no? Ayan, may positive, negative naman yung battery. Ayun. Kung saan nakalagay yung positive, negative, doon lang din kayo maglagay, no? So nakita ko na kung nasan yung positive at negative. Tabi muna natin to, itong chassis at battery. To, nakikita nyo itong terminal na to guys. Dito tayo mag-aano ng pen. Yan dito, yan, to. Ayan yung battery terminal nya. Positive, negative, sa kabila, no? Sa kanan, positive, sa kaliwa, negative. So, start na tayo. So, ang unang function na gagamitin natin is, ayan. Tandaan nyo, M. Tapos yung logo, resistance, no? Pero dapat may nakalagay na OL. So, positive sa positive, negative sa negative. So, ang function nito guys, tatakbo siya, yung numero niya. Kapag pataas, yung takbo, 1000 counts, ang ibig sabihin nun, shorted. Kapag mabilis na mabilis yung takbo, pataas, basta pataas, ang ibig sabihin nun ay fully shorted. Pag pataas pa rin yung count, pero hindi ganun kabilis yung count, ang tawag naman doon ay
half shorted. Sa full shorted, kilimitan na sisira sa isang motherboard ay mga capacitor, resistor, no? Sa half shorted naman, mga power IC kapag half shorted. So tandaan nyo yun guys ha. Pag full shorted, mga resistor, diode, capacitor, coil. Ayan, pag fully shorted, yun ang mga naisira. Kapag half shorted, yun ang medyo mahirap. Mga power IC, no? Pag mabagal yung counts, pataas, half shorted. Kapag pababa naman yung count, nitong M resistance, OL, diyan muna tayo magpa-focus. Kapag pababa naman yung counts, ang ibig sabihin nun ay good yung isang motherboard. So, ito. Tingnan nyo mabuti guys ha. Yung tester, kung ano yung takbo. Positive sa positive. Negative sa negative. So, tingnan natin kung ano yung takbo ng tester. Ayan, mabilis guys, no? Ulit. So, kung napapansin nyo guys, ang tawag dyan, dropping. Pababa. Ang counts niya, napakabilis. So, ang ibig sabihin niyan, pag pababa, pababa lang ng pababa yung count niya, hindi pataas. So, ang ibig sabihin niyan ay good ang isang motherboard. Ayan. Hanggat hindi nyo inaalis yung test pen sa positive, negative sa negative, bababa ng bababa ang counts niyan guys. Ayan, pababa siya ng pababa. 2,000 megit, 500, 400, 300. Ang ibig sabihin niyan, pag pababa, ay good ang isang motherboard. Kapag pataas, tandaan nyo maigi ha, lalo na't mabilis ang count. Pag pataas, full shorted. Pag pataas pa rin yung count at medyo mabagal yung count, half shorted. So ito, good siya guys, no? Good yung motherboard sa ganitong function, tandaan nyo ha. So magpapalit tayo ng function. Ang susunod naman natin ay yan, buzzer, beep, OL. So ayan guys, no, kapag yung buzzer, pag pinagdikit mo yan, yun, ayan ang shorted nya, no, tumutunog siya. Ang ibig sabihin yan guys, pag tumunog, shorted. Ganyan lang kadali yung buzzer, no? So, tingnan natin kung tutunog, positive sa positive, negative sa negative. Pangalawang function, no, buzzer. Ayan, tutunog siya pag shorted, ano? Subukan ulit natin sa pangalawang function, positive sa positive, negative sa negative. Wala, OL. So, ang ibig sabihin, good yung motherboard kapag hindi tumunog. Kasi pag nag-buzzer siya guys, pag na ganyan, shorted, no? Sa buzzer mode naman yun, no? So, baliktad natin. Baliktad rin natin yung positive, negative. Yun, sambip lang. So, hindi siya nagtuloy-tuloy guys, no? So, ang ibig sabihin nun ay good motherboard. So, sa pangatlo naman tayo. Pindutin nyo lang ulit yung select. Magpapalit. Ayan. Symbol nya, diode. Diode mode naman tayo, no? OL diode mode pa rin. So, ang basa naman ng grounded nyan, limitan, pag pinagdikit nyo, malalaman nyo naman guys, pag pinagdikit nyo yung positive sa negative, may kita nyo sa monitor, ayan, ganyan. Ganyan ang basa nya, no, sa diode mode. Ayan, 0.001. Full shorted kapag ganyan, ano. So, kapag may reading siya, may lumabas na mga numero, 1,000 counts, ibig sabihin nun, good ang motherboard. So, tingnan natin ha. Ganitong function naman, diode. Positive sa positive. Negative sa negative. Na natin kung ano yung reading naman ng diode mode. Ayan.
So may lumabas siya guys, 1,562. Ayan yung reading niya ng diode. So ang ibig sabihin guys, normal. Kapag ang ganyan ang basa sa diode mode, normal yan. Walang shorted ang isang motherboard ng cellphone. So kapag binaligtad natin, positive sa negative, negative sa positive, baligtad. Ang magiging basa niya naman ay ayan, may basa siyang 0.408. 0.408. Pabaligtad naman yan. So normal pa rin guys, no? Ganun naman ang pagbasa sa diode mode. So kasi kapag shorted siya, ayan, pag pinagdikit mo naman guys, malalaman nyo yan eh. Ayan, ganyan ang basa pag shorted. Ayan. 0.002 or 0.001. Full shorted kapag ganyan ang lumabas sa isang motherboard, no? Kapag tinest natin, full shorted naman yan sa diode mode. So, ayun lang, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, pakipindot naman po yung mag-subscribe po kayo guys, no? Pakipindot naman po yung subscribe and palike na rin po ng video at isang like para sa mga susunod na video ko po ay maging updated po kayo. So maraming salamat po ulit guys. Ingat po tayong lahat.